Tulong ng All the Answers. Bakit natin nalalasahan ang mga pagkain? Saan gawa ang mga tinapay? May nakatira nga bang mga bakterya sa mga pagkain natin? Paano natin nalalaman ang itsura ng mga animal na buhay doon pa? Dahil sa muscle na ito, kaya natin magsalita, kumanta, lumulok, kumain, at malasahan ang masasarap na pagkain. Yan ang dila. By the way, hindi dila, kundi jaw muscles o yung muscle sa panga natin, ang strongest muscle sa ating katawan. Pero di tulad ng jaw muscles, kailangan ng buto para pagalawin ang dila. Ang galing pala ng dila natin. Mahalaga rin ang dila kasi ito rin yung panlasa natin. May 5 basic tastes ang nadidetect ng dila. Matamis, maasim, maalat, mapait, at umami. Bukod sa limang yun, marami pa tayong pwedeng malasahan. Parehong sweet ang chocolate and vanilla, pero magkaiba sila ng flavor. Kaya nating malaman ang pagkakaiba ng 100,000 flavors. Depende doon sa lasa at amoy ng pagkain. 80% ng flavor ay mula sa ating naaamoy. Kung wala ito, wala ka rin malalasahan. May 2,000 hanggang 10,000 taste buds ang meron sa katawan natin. Ang dami! Hindi lang ito matatagpuan sa dila. May taste buds din tayo sa ibabaw at gilid ng bibig at pati sa lalamunan natin. Ang mga sensory cells na ito ang bukod-tanging parte ng nervous system na kaya magpalit once a week. Kaya kahit mapasok ka sa pag-inom ng tsaa, babalik pa rin ang taste buds mo. May kinalaman din ang utak sa panlasa natin. Kumukonect ang taste bud receptors sa cranial nerves sa bibig para maipadala yung food molecules papunta sa olfactory nerve ending sa ilong. May signal na pupunta muna sa olfactory bulb sa brain bago sa gustatory cortex. Magsasani puwersa yung taste signal at yung smell signal para mabuo yung flavor. Dahil sa signals na napupunta sa brain at sa ilong, nalalasahan natin ang mga pagkain. May tao bang mas mahusay kesa sa iba ang panlasa? Meron! Sila ang mga super taster. Sinasabing 25% ng lahat ng tao mas maraming pupilay sa dila. Ito yung mga maliliit na parang sponge sa ating mga dila. Kaya mas malakas yung sense of taste nila kaysa sa average person. Sensitive sila sa mapapait na pagkain o inumin tulad ng kape, broccoli, spinach at pati chocolate. Meron naman bang mas mahina ang panlasa? Meron din. Sila naman ang non-tasters na mas konti ang pupilay at taste buds.
25% ng lahat ng tao sa mundo ang non-tasters at nasa 50% naman ay average taster. Alin ka man sa mga ito, ang importante may panlasa tayo para ma-enjoy ang pagkain. Hanggang 70-70 ginagamit ang tinapay bilang A. Pambura, B. Pandikit, or C. Bola sa isang sport. Ginagamit ang tinapay mo bilang A. Pambura, C. Pandikit, or D. Bola sa isang sport. Ang sagot ay letter A. Ginagamit nila noon ang tinapay na pambura ng mga consumer. Pero noong 1770, na-invento at binenta ni Edward Learn ang unang rubber eraser. Siguro ayaw niyang maubusan ng tinapay, kaya nag-invento siya ng pambura. Eh, saan po ba gawa ang tinapay? Gawa yan sa harina, tubig at pampaalsa. Pinibake ito para makabuo ng tinapay. Eh, bakit po may tinapay na malambot, pero meron din tinapay na matigas? Dahil yan sa carbohydrates na matatagpuan sa ingredients. Importante yung pampaalsa para umangat yung tinapay. Kung wala yun, magiging manipis at malutong yung mixture ng harina at tubig. Para umangat yung tinapay, kailangan mo ng pampaalsa tulad ng baking powder o baking soda. Produce ng carbon dioxide yung chemical reaction ng acidic at alkaline compounds sa dough. Yung hangin na yun ang nagpapaalsa. At dahil sa mabilis na reaction nito, ginagamit ang baking powder o soda sa mga quick breads tulad ng cornbread, banana bread, o biscuits. Yeast bread naman yung mga loaf of bread tulad ng French bread, rye bread, at potato bread. Ang yeast ay isang single-celled fungus na ginagamit kung pampaalsa at bibigyan nito ng airy structure at distinct flavor ang hinakay. Ano po yung fungus? Buhay po ba yun? Yes, buhay yun! Pero dormant o tulog muna yung mga nakapaketong yeast na nabibili natin. Pero pag naihalo ito sa tubig, nagigising ang yeast at kinakain ito yung mga sugar doon sa harina. At the same time, nare-release yung carbon dioxide at ethanol. Hindi lang sinibilis ng baking powder o soda. Kaya mas matagal kapag nagbe-bake ka ng yeast bread. Mabagal yung pag-form ng mga maliliit na gas bubbles. Ang tawag sa prosesong ito ay fermentation. Lumalaki yung bubbles habang nagbe-bake at tumitigas din yung dough. Importante ang yeast sa paggawa ng mga nakakatakaming tinapay. Importante rin ang fermentation sa paggawa naman ng iba't ibang klase nito. Ay believers, may tanong ako. Alin sa mga sumusunod ang hindi ginagamitan ng fermentation? A. Pickles, B. Yogurt, or C. Mayonnaise? Fermentation ay yung pag-convert ng starch at sugar para maging alcohol o acids tulad ng yeast at bacteria. Thousands of years na itong technique sa pag-preserve ng pagkain at inumin tulad ng wine, cheese, pickles, yogurt, beer at kombucha. Hindi kasama sa listahan na yan ang letter C. May health benefits sa mga fermented foods. Nare-restore nito yung balance ng good bacteria sa ating tiyan at maging maayos ang ating digestion. Mas napi-breakdown din nito yung nutrients sa pagkain kaya madali itong i-digest. Mayaman sa vitamin C, iron at zinc ang fermented foods na nakaka-boost ng immune system. Hindi lang masarap, healthy pa yung mga pagkain sa tulong ng fermentation. Yum, yum, yum! Pupunta tayo sa La Brea, tar pits kung saan nahukay ang fossils ng animals na sinasabi ko. Fossils pala. Ang tanong, ilan na ang nahukay dyan? A. 3,500? B. 350,000? Or C. 3.5 million? Nasa Los Angeles ang Hollywood. Pero bukod sa mga movie stars, isa pang marami dito ay ang tar pits.
Dito nanggaling ang largest collection of Ice Age fossils in the world. Nasa 2.5 million fossil specimens ang nahukay doon sa La Brea Tar Pits. Mula pa noong Ice Age, na-trap yung mga animals sa La Brea Tar Pits at na-preserve sa asfalto yung mga buto nila. Hindi yan ang largest tar pits, pero dyan maraming nakuhang fossils. Ang pinakamalaki ay ang Peach Lake na nasa bayan ng La Brea doon sa Trinidad at Tobago. Nasa 250 feet deep. At halos 10 million tons ng asfalto ang meron doon. Sobrang dami nakuhang fossils sa La Brea Tar Pits. About 600 species. Pero fossils ng mammoth, saber-tooth, cats, mga snakes at pati giant sloths. May dinosaurs din po ba? Wala eh. Mga animals lang noong Ice Age era between 11,000 and 50,000 years ago ang nakuha sa La Brea Tar Pits. Walang dinosaurs kasi around 65 million years ago nang ma-extinct sila bago pa sumulpot ang La Brea Tar Pits. Ang tagal na pala. Nakakabilib ang La Brea Tar Pits, no? Kasi isang buong ecosystem ang na-preserve dito. Bukod sa malalaking mammals, may fossils din ng bees, insects, at plants ang nakuha dito. Ang dami! Dahil sa mga insects na yan, nagkaka-idea ang mga scientists kung ano ang buhay at klima ng unang panahon. I believe